Hello po mga kapatid, mga kababayan, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Pupunta tayo ngayon sa SONA. Ay, tapos na ba? Ay, oo pala, no. Tapos na pala ang SONA. Hindi tayo pupunta sa SONA, pero meron ako isi-share po sa inyo. This time ay seryosong usapan to, mga kapatid. Grabe kung gaano katindi yung bagyo na dumaan po dito sa lalawigan po namin sa La Union. Kasi umabot po ito ng signal number 4P. Pero yung naranasan ng mga kababayan natin sa parting Cavite ba yun? Oo, Cavite. Grabe pala, mas grabe. Kasi yung matinding baha na kanilang naranasan, hindi namin naranasan dito sa La Union yun. Kaya naman, eto matindi. Alam nyo po ba na yung mga kababayan natin sa parting Cavite ay nilingap po ng Iglesia ni Cristo? Napaka-agap ng pamamahala po sa Iglesia ni Cristo sa mga ganong mga bagay kasi napakabilis ng pagtugon para maipaabot po yung mga tulong sa mga nasalanta ng matinding kalamidad, mga kababayan. Ito, mapapanood nyo sa episode na to yung ginawang pagtulong sa pamamagitan po ng lingap sa mga mamamayan na isinagawa po ng Iglesia ni Cristo dyan po sa distrito po ng Cavite. Pero bago yun, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid, panuorin muna natin kung gaano at ano ang naranasan ng mga kababayan natin doon sa Cavite. Eto, panoorin natin. Samantala, halos 80% sa mapa ng lalawigan ng Cavite ang lubog sa tubig baha. Kung kaya't marami ho sa ating mga kababayan o residente doon na ang inilikas. Dahilan upang isailalim sa state of calamity ang buong probinsya. At kaugnay niyan, muling ipinadama ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagtulong sa mga biktima sa pamamagitan ng kanilang Lingap sa Mamamayan program. Panoorin po natin. Dahil sa dumaan na sunod-sunod na kalamidad nitong mga nakalipas sa linggo, kabilang ang lalawigan ng Cavite sa mga nakaranas ng epekto ng walang tigil na mga pag-ulan. Kita sa mga nadaanan namin ang pagbaha na tila naging lawa, hindi lamang sa kalsada kundi umabot na rin sa loob ng mga tahanan. Ayan po, ngayon po medyo bumaba na yung tubig. Kaya po pero po humabot po hanggang hitayan. Hanggang dito po sa hagdanan na to. Kaya apektado na rin maging ang hanap buhay ng mga residente. Ako nag-tricycle po ako. Kapag ganyan pong may kalamidad, ng pasada. Kaya yung pagkain namin sa araw-araw, apektado po talaga. Hindi makapasok sa trabaho yung tapos walang kinikita sa dagat. Pagka walang ganun po, Ay gutom. Ayon pa sa mga taga rito, kahit lagi nilang nararanasan ang ganitong sitwasyon kapag sunod-sunod ang mga pag-ulan, tinitiis na lang nila at pilit tinatanggap ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Napakahirap po talaga. Kasi po parang nakasanayan na lang din po namin. Kasi po dahil wala naman kami malilipatang ibang bahay. Kaya po, tiis po. Sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, ay nagpadala agad ng lingap para sa mga naapektuhang Caviteño, kabilang ang mga nasa Cavite City, Imus City at Bacoor City. Ang layunin po ng pamamahala sa pagsasagawa po ng ganitong lingap ay ang dagliang pagtugon. Kaya nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalahatan, sa kapatid na Eduardo B. Manalo, sa kapatid na Angelo Iranyo Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Sa patuloy po nilang pagmamahal, pagmamalasakit po sa kapakanan namin.
Ang malawakang pagpapaabot ng lingap ay bilang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. So yun po mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, mga kapatid, yung isinagawang lingap po sa mamamayan sa mga nasalanta ng kalamidad sa Cavite. Ayun, at hindi lang po sa Cavite, napakarami po. Lahat ng kung mapapanood nyo lamang po, kaya mag-subscribe po kayo sa Net25 News and Information kasi lahat ng isinasagawang lingap sa mamamayan sa buong Pilipinas at hindi lamang po sa buong Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot ng Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa po ng pagtulong sa mga hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kahit walang kalamidad, nagsasagawa po ng lingap sa loob po ng Iglesia ni Cristo. So yun lamang po ang aming maisishare po sa inyo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid. Sana po ay na-inspire po kayo sa bidyong ito at kung na-inspire naman po kayo o kaya nasiyahan naman po kayo, paki-like, share at mag-subscribe na din po kayo sa aming channel. Yun lamang po, maraming salamat.